Okay po. Dito po tayo ngayon sa ating sa tinamnan po natin ng ampalaya. Ayan po, oh. Kasalukuyang nagbubunga na po siya, oh. Ayan. Dito po sa ano na ito, sabi nung nagtanim si Mang Miguel, ito po ay, ito lang pong baba ha, ito lang pong baba. Dito po sa 1,000 po na mahigit na itinanim. Ito lang pong baba, hindi pa po yung sa may balag mismo. Yung mapipitas po na bunga dito po ay nasa 100 kilo na po. Dito lang po yun sa baba. Ang itinanim natin ay nasa 1,400 na puno na ampalaya. Ito po yun. Ito po yung sinasabi ni Brad Miguel. Yung pong kinausap po natin na 50 years na siyang nagtatanim ng ampalaya. Kaya alam niya na po yung pasikot-sikot. Pagdating sa ampalaya, masasabi natin isa na po siya sa mga experts. Ayan po. Ayan. Ito yung sinasabi natin na palibas sa unang bunga, medyo bilog pa po siya. Pero itong baba pa lang po, makakapitas na po ng 100 kilo. Ayan. Ganyan po kalawak po ang taniman ng ampalaya. Ang dami. Ang daming bunga. Nakakatuwa. Kaya kaunting po katulong po ang kanyang asawa sa paggagamas at ang kanyang alagang aso na pangpayamot. Puro panggugulo ang inaatupag. Tagpi ito. Ano yan ha? Wala na po yung pipino. Natapos na po ang kanyang buhay. Dahil naka 60 kilo na po siya na ibinigay na bunga. Hindi lang po siguro 60 kilo po yun. Dahil may mga unang pitas po si Nabra doon. Yun po na hindi na po na ano eh. Oh, may mga hingi-hingi pa po. Hindi ko nawawala yung hingi po talaga eh. Kasama na po sa lalo pagpakwan. Opo. Kasama na. Tanim ka ng ano, ilakal. Lahat pala kasi. Ay, yung baga kahit pasagoy-sagoy lang. Kaya kita nyo naman po yung tinim natin na pakwa, no? Apat yan. Apat na puno. Pasagoy-sagoy lang yan. Yan po ay meron na po kaming buyer po niyan. Puro mga 4 na tonelada po ang makukuha po diyan sa 4 na puno na yan. Kasama po buto. Kasama po da. Ayan. Napapasok nito yung mga pag-aabono po mga kapamilya. Nasa ano siya. Huwag niyo po itatapat sa puno. Dahil sigurado pag tinapat niyo sa puno, yan, mamamatay po siya. Gaya ng nangyari sa pipino na yon. Yan po. May maling ginawa po dito sigurado yung nag-abono dito. Dahil napitasan pa natin to ng nasa 27 kilo eh. So nagkamali po yung nag-abono. Sigurado po na ilagay niya po sa malapit sa puno yung abono. Kaya nangyari patay lahat eh. Iisang klase. Nasunog yung ugat. Kasi mahina po ang ugat ng pipino. Hindi dapat siya nilalagyan ng madaming abono. So yan. Sa susunod, wag po natin gagawin yun. Unting-unti lang po talaga ang paglalagay ng abono sa pipino. Unting-unti lang po. Para po pakinabangan natin ng mas matagal. Pero nakapitas na naman tayo dito ng nasa 60 kilo. Hanggang sa muli muna at ayan po. Thank you po.